Kumusta kayo ni Congressman Edwin Garjola? Maraming nagulat doon sa ginawa ninyo doon sa plenary session eh. Actually, gusto ko siyang kausapin nung Lunes kasi yun ang unang beses na nakita ko siya sa plenary pagkatapos ng 3 buwan. At parang ayaw niya akong kausapin na eh. Pero nung nag-usap kami sa telepono nung isang linggo, sinabi niya mag-usap kami sa Kongreso kasama ni Speaker. At sabi ko naman sa kanya, gusto kong malaman sa kanya ang katotohanan tungkol sa mga proyekto niya sa aking district. Kaya sana magkaroon pa ng investigasyon tungkol sa mga proyekto niya, pero mukhang nasa ibang topic ang focus ngayon ng Kongreso. Okay. Sabi po niya parang publicity stunt daw po yung ginawa niyo na parang gusto niyo makipag-selfie sa kanya at sinundan niyo pa siya. Actually, mukhang sinundan ko siya, pero hindi po alam ng iba na seatmates kami. Dahil ang mga congressman ng Batangas, ang assigned seats namin ay magkakatabi. Kaya nung pumasok ako, nasa entrada siya at naglakad siya sa kanyang upuan. At ako naman din po ay naglakad sa aking upuan. Tapos nung sa upuan naman po ako, sinubukan ko siyang kausapin, pero umalis na siya. Anong ibig niyo sabihin first time niyo siya nakita sa plenary session hall? Ngayon lang siya pumasok? Baka pumapasok siya minsan, pero hindi sa session. Baka sa kanyang opisina lang. Kaya ito po ang unang beses mula nung pumutok ang mga flood control investigation sa Congress na nakita ko siya sa session. At ito din ay dahil nagpatawag ang iba't ibang mga partido sa Kongreso ngayong Lunes na umattend ang mga congressman para magkaroon ng 2/3 vote para sa suspension ni Congressman Kiko Barzaga. Dahil ang karaniwang araw, hindi po umaabot sa kalahati ang mga uma-attend sa Kongreso, pero kailangan kasi ng 2/3 para isuspinde ang isang miyembro. Kaya ito po ang pinakamataas na attendance sa Kongreso at least since October 13 nung ipinasa natin ang 2026 budget. Pagka may event talaga, dumadami ang congressman. Wala bang bigayan dyan? Pagka may mga event, ewan ko lang kung alam nyo na to dahil bago kayo ha. Dati kapag may mga event at especially kung malapit nang mag-break, merong kanyan parang bonus sa mga may pabaon, mga individual members ng house, ano? Meron bang narinig kayong ganun, Congressman? O siguro hindi na kayo inabutan at mas marami kayo eh. Baka sikreto nila yan at hindi nila sinasabihan ako. Eto't pinapanood namin yung video, hindi naman pala kayo talagang magkatabi. Nasa likod nyo siya. Nasa likod siya. Actually, talagang magkatabi yung mga upuan namin. Pero umupo siya sa row sa likod para hindi niya ako katabi. Pero kung tingnan nyo po ang mga may name tag namin sa Kongreso, may assigned seating kasi sa Congress eh. Kasunod ko, may isang congressman ng Batangas, tapos siya. Ayun, may isang pagitan lang. Pero siya dito... Nung bago ako sa Kongreso, linggo-linggo nakikita ko siya at doon ko siya nakakausap. Pero para sa kaalaman ng publiko, dyan mismo sa floor ng Kongreso, pinag-uusapan yung mga DPWH projects. Kaya nga din nalungkot ako na parang normal lang ang pagpunta niya sa Kongreso ngayong Lunes kasi naglalakad-lakad siya sa session hall, kinakausap niya ang aming mga kasamahan at hindi pa niya sinagot ang mga aligasyon na siya po ay nakabili ng bilyong-bilyong pisong mga projects. Kaya din ako nagsalita in defense of Congressman Barzaga kasi nakakahiya man ang mga ibang ginagawa niya. Sa tingin ko, mas nakakahiya naman at hindi dapat naming tinatanggap na ang ilang mga miyembro ng Kongreso ay sangkot sa mga aligasyon ng korupsyon sa DPWH. Meron tuloy mga nagre-request na mga ewan ko, natuwa siguro o mga fans ninyo, Kong Leviste, na kung pwede raw gawin nyo rin yan sa iba pang contractor. Pwede raw ba yung mag-selfie rin kayo sa iba pang
contractor na kasama nyo dyan? Ako, magkakaroon po ako ng marami ng kaaway. Pero ang pagkakaiba naman po kay Congressman Garjola ay meron akong first-hand experience kasi inalok niya ako ng project at meron siyang kasalukuyang project sa aking distrito. Kaya ako naman po din pinocus siya sa aking investigasyon. Pero ang isa din nga sa na-share ko sa inyo ay meron tayong development sa ating previous na in-expose sa DPWH na may mga opisyal sa DPWH mismo na contractor. Ako po ay nagpapasalamat kay Secretary Vince Dizon na pagkatapos ng kanyang internal investigation, tinanggal niya ang isang Assistant Secretary at isang Director 4 na dinala ni former Yusek Ari Perez na mismo ay contractor. Kaya lumalabas po, hindi lang sa Kongreso may contractor, pati sa DPWH office may contractor. Meron pa ngang ibang mga ahensya ng gobyerno na ngayon may mga undersecretary na iniimbestiga na mismo din ay naging DPWH contractor. Mukhang pag nasa gobyerno ka, napaka-tempting na maging DPWH contractor. Sa usapan ninyo ni Secretary Vince Dizon, meron pa bang ibang nasa loob ng DPWH na ganyan din? Contractor din? Basta pag may nakita si Secretary Vince na contractor, tinatanggal niya kaagad. At ako po nga po ay nagpapasalamat na pagkatapos ng ating unang revelasyon tungkol dito na nasa inyong show din po natin pinangalanan si former Yusek Ari Perez, siya po ay talagang umaksyon at true to his commitment na bawal maging DPWH contractor pag ikaw ay opisyal sa DPWH. Nagpunta kayo personal sa ICI, nagsubmit ng mga dokumento. Anong latest? Lalo na yung may kinalaman kay Congressman Garjola. Ang ICI po ay nag-refer sa ombudsman ang case ni Congressman Garjola 1 week after pumunta tayo sa ICI. At ako po ay nagpapasalamat dahil sabi ng ICI, first time na nabanggit ang pangalan ni Congressman Garjola nung pumunta tayo doon. Pero in one sila po ay nag-refer sa ombudsman. At ang ombudsman din naman po ay pumunta sa aking opisina para makakuha ng karagdagang ebidensya para sa case build-up kay Congressman Garjola. Ang mahirap po kasi, hindi nyo nalalaman yung mga proponent ng mga project base lang sa mga field inspection. Kailangan talaga ng mga documentary evidence. At yung ginagawa kasi nila ay nangyayari lang with the collusion of people from inside the DPWH Central Office. Kaya kung maaari ko din pong banggitin tungkol din sa isang topic na na-discuss sa inyong show noon, ang former Undersecretary ng DPWH na si Ari Perez ay konektado kay Congressman Garjola. At nalaman din po ito ni Secretary Vince Dizon, kaya natanggal si Ari Perez. Dahil nung sila po ay nag-uusap noon, sinubukan ni Yusek Ari Perez na ilapit si Congressman Garjola kay Secretary Vince Dizon para makakuha ng mga government contracts. At tila si Congressman Garjola ay sanay na may koneksyon sa DPWH, kaya ang lumalabas po sa Kongreso kung gusto mo ng extra budget, lumapit ka kay Congressman Garjola, and in this case, meron siya kasing USEC sa DPWH na gumagawa ng budget na malapit sa kanya. Si Ari Perez po kasi ay matagal nang nasa Batangas at doon niya nakilala pa si Congressman Garjola. Pero muli nagpapasalamat ako nung nalaman ito ni Secretary Vince Dizon, natanggal si Yusek Ari Perez kasama ang dalawang dinala niyang appointees na mismo ay contractor. Last na lang po, naalala ko dati, parang, i-correct niyo po ako kung mali, parang ang balita, nung nag-resign po si Yusek Ari Perez, ay nag-retract ba kayo o binago niyo ba yung statement niyo na may pagkakamali kayo na hindi pala siya yon? Hindi po. Ang sinabi ko ay multiple ang mga appointees na konektado sa contractor sa DPWH. At meron pong picture ng isang appointee na nakikipag-usap sa mga contractors sa isang Chinese restaurant sa labas ng DPWH. At yun po ay iba pang opisyal ng DPWH. Pero yung
point out natin na si Yusek Ari Perez ay isang contractor ay hindi natin binawi, and in fact after nangyari ito na kumpirma kasi lumalabas na si Yusek Ari Perez nga po ay malapit kay Congressman Garjola at sinubukan na magkaroon ng kontrata through him kay Secretary Vince Dizon na hindi pinayagan ni Secretary Vince Dizon. Kaya ito po ay confirmation. At ako po ay muli nagpapasalamat na umaksyon si Secretary Vince Dizon at tinanggal din yung dalawang mga appointees ni Yusek Ari Perez na mismo ay contractor. Okay, nako. Thank you so much, Thank you, Kong. Congressman. Salamat po At sa inyo. mag-iingat kayo at maraming natatakot para sa inyo. Sobrang tapang mo raw. Oo. Maraming salamat po. At mababawasan natin ang mga DPWH contractors na nasa gobyerno.